Alam nyo ba na 95% daw ng mga XRP holders ay maaring mawala sa market dahil sa tumataas na presyo ni XRP? Isang eksperto ang nagbabala na maraming maliliit na investors ang unti-unting natatanggal sa laro dahil po sa mabilis na pagtaas ng halaga ng XRP. Kung dati, madali lang maging bahagi ng top 10% na may hawak ng malaking bilang ng XRP. Ngayon ay parang isang malaking hamon na ito. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy investors ni XRP at ano po ang dapat nating gawin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, bakit nga ba nanganganib ang 95% ng mga XRP holders? Ayon po kay Ginoong Eduardo Farina, siya po ang founder ng Alpha Lions Academy, isang malaking problema daw ang kinakaharap ng XRP community ngayon. Dati ang pagkakaroon po ng 3,000 na XRP ay sapat na para mapabilang sa top 10% ng mga may hawak ng XRP at ang halaga po nito noon ay nasa $1,500 lamang. Ngunit ngayon, para makasali po sa top 10% ay kailangan muna ng 2,500 na XRP na nagkakalaga po ng $6,500. Dahil po sa mabilis na pagtaas ng presyo, mas maraming maliliit na investors ang nahihirapang makasabay. Kung magpapatuloy po ito, maaring 95% daw ng mga kasalukuyang holders ay hindi na kayanin na manatili sa market. At ang pangunahing dahilan, ito po ang financial limitations ng karamihan, pati na rin ang maling investment strategies na ginagawa ng iba. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng price out at bakit po ito delikado? Ayan, kapag sinabi nating price out, ibig pong sabihin ay hindi na makabili o makadagdag ng XRP ang isang investor dahil masyado na pong mahal ang presyo nito. Isipin mo na lang, kung dati ay kaya mong bumili ng malaking halaga ng XRP sa mababang presyo, ngayon ay halos triple na ang halaga nito para sa parehong dami ng token. Kung patuloy po na tataas ang presyo ng XRP, mas maraming retail investors, lalo na ang mga nasa middle class o maliit lang ang kapital, ang hindi na po makakabili. Mas magiging eksklusibo po ito sa mga mayayamang investors at malalaking institutions na maaari pong magresulta sa mas malaking gap sa pagitan po ng mayayaman at karaniwang investors. Ngayon ay ano po ang karaniwang pagkakamali ng mga XRP holders? Ayon po kay Ginoong Farina, maraming XRP holders ang nagkakamali pagdating po sa pag-hold at pag-manage ng kanilang investments. Narito po ang ilan sa mga pangunahing pagkakamali na maaari pong magdulot ng pagkawala ng kanilang XRP. Yan, una ay ang maling pag-manage ng wallet keys. Ayan, marami pong mga holders ang hindi po maingat sa pag-iingat ng kanilang private keys. Tandaan, kapag nawala mo ang iyong wallet keys at wala itong biometric backup, wala ka ng paraan para mabawi ang iyong XRP. Maraming investors ang nawalan ng milyong-milyong halaga ng crypto dahil lang dito. Pangalawa ay naloko ng mga scammers. Isa pang malaking problema ay ang mga scammers. Marami pong bagong investors ang nalilinlang ng mga pangakong airdrops o double your money schemes. Tandaan, kapag mukhang masyado pong maganda ang alok para maging totoo, malamang scam ito. Kaya huwag pong basta-basta magbigay ng impormasyon tungkol sa iyong wallet. Pangatlo ay ang maling paggamit po ng investment. Ang iba, sa halip na mag-hold ng kanilang XRP, ay agad po itong binebenta para bumili ng luho o gastusin sa ibang bagay. Ayon po kay Ginoong Farina, isa po itong malaking pagkakamali dahil naniniwala siya na maaring umabot sa libo-libong dolyar ang halaga ni XRP sa hinaharap. Kaya kung ibebenta mo ito ng maaga, mawawalan ka ng potensyal na malaking kita. Ngayon ay ano po ang dapat gawin ng mga XRP holders? Kaya ayan, kung isa ko po sa mga Pinoy investors na may XRP o nagbabalak na bumili nito, mahalaga pong tandaan ang mga payo na ito mula sa eksperto. Yan, una ay huwag pong basta-basta magbenta.
Ang mga maagang pagbebenta kay XRP ay maaari po itong magresulta sa pagkalugi sa long term. Kung naniniwala ka po sa potensyal ng XRP, mas mainam na mag-hold ka muna at hintayin ang mas mataas na halaga nito. Pangalawa ay siguraduhin ang security ng iyong wallet. Ingatan ang iyong private keys. Huwag po itong i-share kahit kanino at tiyaking nakatago ito sa isang secure o ligtas na lugar. Pangatlo ay mag-research bago po mag-invest. Huwag pong sumunod sa hype lamang. Aralin ang fundamentals ni XRP at tiyakin na naiintindihan mo kung paano po ito gumagalaw sa market. Ayan, pang-apat ay iwasan po ang emotional trading. Maraming investors ang natatakot kapag bumababa ang presyo ng isang asset at agad po itong binebenta. Ngunit kung alam mong may long-term potential ang isang investment, mas mainam na manatili sa iyong strategy at huwag pong padalos-dalos sa decision. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na XRP. Ayan, para sa atin, ang pagtaas po ng presyo ng XRP ay may parehong positibo at saka negatibong epekto. Kung matagal ka na pong nag-i-invest kay XRP at may hawak kang malaking halaga, maaaring malaki ang iyong kita sa paglipas ng panahon. Pero kung bago ka pa lamang sa crypto, mas mahirap na po ngayon para makapasok sa market ni XRP ng may malaking halaga. Ibig sabihin ay mas kailangan pong maging matalino ang mga Pinoy investors, tayo, na sa paghawak ng ating crypto assets. Dapat po nating unahin ang long-term thinking, tabang risk management at maingat na financial planning para hindi po tayo mapabilang sa 95% ng mga investors na mawawalan ng pagkakataong kumita mula kay XRP. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang sitwasyong ito ay isa po itong wake-up call para sa lahat ng mga crypto investors. Habang patuloy po na tumataas ang presyo ng XRP, mas nagiging mahalaga ang tamang diskarte sa paghawak ng investments. Ang pagiging maingat po sa wallet security, pag-iwas sa scams at pagiging disiplinado sa paghawak ng XRP ay ilan lamang po sa mga paraan para manatiling matagumpay sa larangang ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.